Hindi matanggap ng mga kaanak ni Cheryl Saturnino ang biglaan niyang pagkamatay matapos magparetoke. Ang ikinasama pa ng kanilang loob, hindi raw sila inabisuhan kaugnay ng medical procedure dito. Narito po ang report. Alas 5 ng hapon nitong Sabado, nang ipasok sa operating room ng The Icon Clinic, ang negosyanteng si Cheryl Saturnino. Base sa paunang investigasyon ng Mandaluyong Police, sumailalim siya sa liposuction, butt at breast augmentation. Matapos ang procedure, bandang alas 3 ng madaling araw kinabukasan, napansin ng mga doktor na wala ng pulso ang pasyente. Tumawag na yung doktor na nag-operate dun sa Makati Med. Tumawag ng ambulansya, no? Na tinry nilang ma-revive to around 2:40 pero nag-expired siya mga 3:21. Kahapon, nagtungo sa mismong opisina ng klinika ang mga magulang at ilang kaanak ng biktima. Inalam namin kung how much did she pay. So nalaman namin kung magkano and then we requested for a refund. And then granted naman so far yung refund. Yung family ba pakakasuhan ng clinic o ipapaubayan niyo sa pulis? Oh, well, we're contemplating on that. We're just waiting for the result of the histopathology exam. Bilang bahagi ng investigasyon, nagsumiti na ng dokumento at lisensya ang mga nagsagawa ng procedure kay Cheryl na kinabibilangan ng 2 doktor, isang nurse, isang assistant nurse at isang staff nurse. Sabi ng pulisya, wala pang itinuturing na suspect pero mayroong mga person of interest. Kinausap ng mga investigator ko yung doktor, no? Kaya lang, nagpe-prepare pa sila ng statement, nagpapa-assist sila sa lawyer nila, no? Ang pinaka magiging matibay na batayan natin dito, yung resulta ng autopsy. Ayon sa abogado ng The Icon Clinic, ginagawa nila ang lahat para matukoy kung ano ang tunay na ikinamatay ng kanilang pasyente. Ikinalulungkot daw ng Icon Clinic ang pagkamatay ni Cheryl na ilang taon na raw nilang regular na pasyente. Nakaburol na si Cheryl sa Caloocan. Ang ina niyang si Shirley Saturnino hindi matanggap ang sinapit ng kanyang anak. Sa gitna ng paghihinagpis, nakadagdag pa raw sa kanyang sama ng loob ang hindi pag-abiso sa kanila tungkol sa operasyon. Hindi ko matanggap. Kahit siguro ng magulang nangyari sa akin, natatawagan na lang ako, ganun na lang ang mangyayari sa kanya. Pagdating ko nun, patay na. Wala talaga kaming alam na magpapagawa siya. Sa panayam ng unang balita, sa tiyuhin ni Saturnino na si Dante Anabe, sinabi niyang inabisuhan sila ng klinika na namatay na si Cheryl pasado alas 4 na ng madaling araw. Bagamat tanggap nilang nasa hustong edad na ang biktima para magdesisyon para sa kanyang sarili, ipinagtataka pa rin nila kung bakit hindi sila agad na abisuhan tungkol sa procedure. Nabanggit ho kasi na hindi kayo daw na abisuhan ito pong clinic kung saan po nagsagawa ng procedure. Kailan ho kayo eksakto na abisuhan? Actually mga around 4-5 a.m. in the morning, 5 in the morning. Tama ba yun na yung ganong klaseng procedure ay gagawin without the consent of the parent? Tanong naman ng ina ng biktima, kung hindi kaya ng katawan ni Cheryl ang procedure, ay bakit pa rin ito isinagawa ng klinika? Iyon ang tinatanong ko sa isip ko, paano siya pumanaw? Bakit isinalang siya sa operation kung hindi kakayanin ng katawan ng aking anak? Hinihintay pa ng pamilya ang resulta ng autopsy. Nakausap na ni Shirley ang pamangkin niyang si Sheila May Anabe Dainla. Si Sheila ang kasama ng biktima noong sumailalim siya sa operasyon. Nasa labas daw sila. Doon sila nag-aantay, pinaantay sila doon daw sa kwarto. Ang sabi daw, mag-antay ng within 3 hours or 4 hours. Kasi ganun kahaba yung operation. Inimbitahan ng pulisya si Sheila Marie para magbigay ng salaysay bilang saksi. Mark Zambrano, GMA News.